kanluran ng Mimaropa, Visayas at Mindanao hanggang sa silangan bahagi ng Visayas at Mindanao. Saan pa rin ang mga kalagkat at ulan, epekto ng patuloy na umiiral na monsoon trough. Bagong low pressure sa silangan ng bansa ng higit 3,000 kilometro ay insignificant pang lumapit ito sa bansa pero ating babantayan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, September 28, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 10:14 na umaga. Well, medyo may mga ilang kalat-kat lamang ng mga pagkulog at pagkidlat sa may bandang hilaagang northeastern Luzon, dyan sa may bandang Isabela o ng Cagayan, pero baybayin ito. So ingat na lamang kung sakaling may mga nakakaranas kayo dyan ng mga pagkulog at pagkidlat. At meron ding isa dyan sa bahagi ng Masbate at Eastern Visayas. Pero din sa bahagi ng Luzon, kabilang na ang Central Luzon hanggang Metro Manila ay so far wala tayong nakikitaan na anumang water precipitation dito sa ating Doppler radar monitoring sa ating dashboard sa ngayon. Pero inaasahan pa rin na may mga ilang accumulation o water vapor, lalo na sa may silangang bahagi ng bansa. At expected mamayang hapon uli o kahit gabi ay asahan uli mga forecasted na mga localized thunderstorms gaya ng mga nakaraang 2 araw. Sa ating current conditions, overcast po muli, gloomy, hazy at mostly cloudy ang umiiral din sa amin sa Caloocan City at makikita sa ating live CCTV snapshots ay kasalukuyang medyo may pagsikat pa rin ng araw pero mostly cloudy at medyo mababa ang visibility na nakikitaan natin sa ating CCTV imagery. So expected pa rin ang medyo hazy natin at kung titingnan natin sa ating air quality ay nasa moderate ito at index 82 o 26.52 micrograms per cubic meter, in particulate matter 2.5. Kaya magmas na lamang po pa rin dahil tuloy-tuloy pa rin na meron tayong mababa na level ng pollution sa ating paligid dito sa Metro Manila. Samantala sa lowest temperature na nitala na weather station kanina ng 12 o'clock ng madaling araw ay nasa 25.2 degrees Celsius pa rin ang pinakamababa nito. At kahapon nakapagtala kami ng may pinakamataas na at least katamtaman na medyo malinsangan pa rin ito na may kukonsidera na nasa 32.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghali din at 12:06 p.m. Ibig sabihin lamang medyo katamtaman lang din ang ating heat index kahapon na nasa 43.5 degrees Celsius. Pero kung itatabi naman natin sa mga weather stations si Pag-asa nationwide, ay bukod tangin ang Calaman Oriental Mindoro lamang ang nanguna sa may pinakamataas at 42 degrees Celsius ang init pandama. Ibig sabihin lamang nangunguna kami sa Caloocan City na may pinakamataas pa rin na heat index na nasa 43.5 degrees Celsius. So, ibig sabihin, mas mataas dito sa Caloocan mga folks. So, sa mga kababayan natin sa Caloocan City, ay huwag masyadong mag-dehydrate pa rin dahil yung ating heat index ay mas mataas since kahapon. At sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa pinakamatinding alinsangan ang Hiratuan na nasa 34.7 degrees Celsius ang kanilang alinsangan dyan. So, ngayong araw ay expected. At ingat na lamang sa wag masyadong magbilad o magpa-dehydrate dyan sa area ninyo. Maging just extreme northern Luzon take note yan mga folks. Sa lowest temperature naman sa bansa, sa Baguio City ay almost stationary at 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature. At sa Inulan naman ay ang dyan sa may Baler Aurora ay nakapagtala ng total of 90 mm na total rainfall since kahapon o the past 24 hours. Pero dito sa amin sa Caloocan, kahapon nakapagtala kami ng 32.1 mm na total rainfall ito kagabi. Gabi lamang ito kami dinumog ng malakasan na ulan. Gaya ng ating report kahapon ay inaasahan ng mga pag-ulan na to o may makasamang localized thunderstorms specifically sa hapon at sa gabi or madaling araw. Well, nanatiling na namang moderate itong si Mayon Volcano. Silipin na nga natin si Mayon Volcano kung ano yung magiging synopsis na ngayong araw. Yung kanyang variable radiated power nasa 75 megawatts po. Ibig sabihin very active pa rin yung kanyang magmatic intrusion.
So sisilipin natin kung mayroong magmatic. Well, kitang-kita pa rin sa thermal anomaly at ang confidence ng Moody's Fire ay nasa 85%. So ibig sabihin ay kitang-kita po yung pagdaos-dos ng magma niya na mga folks. So tuloy-tuloy pa rin yung pagbubuga niyan. Typically sa mga southeastern, east at bandang Misi o southern part ng crater ni Mayon Volcano mga folks. Kung titingnan naman natin sa pinaka-latest report ni PBOX, ay ngayong araw ay nakapagtala pa rin sila ng mabagal na pagdaloy nga, gaya ng aking analysis. Mga 3.4 kilometers pa rin mula sa pinaka-Bongga Guli, 2.8 kilometer naman sa Misi, at 1.1 kilometer pa rin sa Basod. So almost stationary pa rin ang tuloy-tuloy na pagdaos-dos ng pinaka-lava flow nito. So, inaasahang bawal pa rin mga folks sa mga dyan sa bahagi ng Bicol, malapit sa May Legazpi o malapit sa areas ni Mayon Volcano. Nakapagtala daw sila ng 34 volcanic earthquakes, may isang volcanic tremor na tumagal ng 1 minutes, 144 rockfall events. Nagloko na naman. Inuulit ko, mayroong isang volcanic tremor na tumagal ng 1 minute ang haba at mayroong 144 rockfall events at isang pyroclastic density. Nitong huling yan ay tala nila sa mga aparato malapit sa pinaka-area o vicinity ni Mayon Volcano. Sa SO2 emission, mababa lamang at 875 dahil nga po sa matindi ang intrusion ng magma. Kaya expected po na mababa lamang ang binubuga nitong SO2. Dahil nga po sa pinakabunganga na po yung pinakamagma nito, kaya hindi masyado nakakapag-emit ng SO2. Pero yung magma nito o yung lava ay kitang-kita yan maging sa malayo. Sa ating outside humidity, may 76% po tayo. So mataas pa rin. Expected pa ng humid dito sa Metro Manila mga folks. At tumataas pa nga ito ng 4% since last hour. Yung ating atmospheric pressure, katamtaman muli at 1,009 hectopascal. So asahan na natin sa hapon ang magkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat pa rin dahil sa estado ng ating barometric pressure. Steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide, kasalukuyang high tide po tayo at may 6 na oras o mahigit tayo nalalabi para mag-low tide. So expected po ang epekto ng perigee ng buwan dahil kasalukuyang pong may nagaganap na perigee o 14% na mas malaki mula sa pinaka-normal na laki ng ating buwan. Ibig sabihin, mas malapit po sa Earth yung moon. Kaya 14% ang mas laki nito kaysa sa ordinary nito na laki kapag walang perigee. So far, nasa waxing gibbous ito at 98% yung limited ng ating buwan. At yung epekto, yung pinaka-maximum peak ng perigee kasi niya ay halos nasa kabilang side ng Earth. Hindi natin kita ito sa Pilipinas. Nakalubog na ito. Pero yung ganap nito na maka-apekto sa ating high tide and low tide ay nagaganap ngayon. Asahan na lagpas 1 meter po ang taas niya na. So wag po masyadong magpakalayo-layo o ingat na lamang dahil napakataas po ng ating water level sa pampang ng Manila Bay. So ingat na lamang mga folks. Sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inaasang lulubog ito mamayang 5:48 PM. At yung ating under perigee na waxing gibbous nga at 98%, so almost full moon na po ito, probably mga bukas na ng madaling araw. Ay sisikat ito mamayang hapon 5:02 PM at lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw 5:15 AM. Medyo may pagsikat na ng araw niyan that time dahil pantay po ang araw o haba ng araw at ng gabi. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes ay asahang magiging partly cloudy daw ang maghapon na may mga localized thunderstorms. So take note pa rin yan mga folks 100% chance sa pag-ulan at inaasahan natin yan gaya ng mga nakarang araw. Ganon din bukas, magiging maulap daw ang maghapon o sa hapon lalo na. So sa umaga medyo matindi ang sikat ng araw. So medyo partly cloudy siguro ito o klaro ang himpapawid. Pero pagdating daw ng hapon bukas ng Biyernes ay magiging maulap at may mga pag-ulan na nasa 81% daw ang tsansa. At ang highest and lowest temperature na 2-day weather forecast ay ang highest nito ay 32 degrees Celsius
and lowest temperature nasa 26 to 25 degrees Celsius. Ngayong araw yan hanggang bukas na po yan ng Biyernes. Pero samantala, sa ating local weather advisory na auto-generated mula sa aking webpage, siyempre mula sa data ito ni Pag-asa na na-issue nila kaninang 4 o'clock AM, namataan nila yung low pressure area na ito, pero very insignificant ito para sa akin at hindi ito na ituturing isang active low pressure area na itinaas naman ni Pag-asa na sa layong 800 km silangan ng extreme northern Luzon. Kung makikita niyo yun sa satellite imagery, halos napakanipis lang yung kanyang upward low level. So, maituturing kong very insignificant na isang active low pressure area to. So, hindi pinansin ito ng aking tropical cyclone sector. At makikita niyo naman, hindi ito nakataas maging sa iba't ibang mga weather agencies. Hindi yan maiko-consider. Dahil nakita lang ni Pag-asa sa satellite imagery na may umiikot-ikot kasi, ayan nagsisirculate kasi niyan. Kaya akala ni Pag-asa ay isa na itong active low pressure. Pero kung titingnan ninyo, masyado lamang itong manipis at walang masyadong matinding condensate o low aloft yung kanyang vertical upward low convection. Although meron siyang circulation, pero hindi yan significant para makonsider ko na isang active low pressure area. Well, dahil nandito na tayo sa may active satellite o real-time satellite imagery, mula sa true color nito, makikita ang kaulapan nito mula sa kanlurang bahagi ng Visayas, kasama na ang bahagi ng Mimaropa, all the way hanggang silangan niyan Visayas, ang Mindanao. Ang kaulapan nito ay epekto pa rin ng patuloy na monsoon trough na extension ng isang low pressure area malapit dito sa may silangang bahagi pa rin ng Bicol region na C93W na ating nireport nga po since kahapon. So, naasahan natin magpapaulan yan sa halos buong kanlurang bahagi ng Mimaropa, Visayas, at madadamay na rin pati ang Central Visayas at Eastern Visayas. At sa Mindanao naman, sa bahagi ng Northern Mindanao hanggang Eastern Mindanao. Heavy rain potential nito, kalat-kalat po mula sa may eastern portions, sa may west portions. Siyempre kasama na rin ang eastern portions ng Visayas ay magiging kalat-kalat po ang mga heavy rain showers. Pero mas matindi ang mga malakasang pag-ulan dito sa may bahagi ng Mimaropa at west portions ng Visayas at Mindanao. Ingat na lamang sa mga kababayan natin sa Panay Island, Negros Region, at kasama na rin ang parte ng Cebu, Bohol, all the way hanggang Leyte at Eastern Visayas. Sa Mindanao naman, sa buong Zamboanga del Norte, ingat po muna kayo dyan. Kaya asahan po mga kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa may bahagi ng Baliguan, Sindangan at Dapitan. Yung halos buong northern part ng Zamboanga o Zamboanga del Norte. So ingat na lamang po mga box, kasama na bahagi na yan hanggang Iligan City at buong BARRM at Sorsogen areas, mula Cotabato hanggang General Santos City na po yan. Magiging parte ito Muslicaw din po at mga kalat-kalat pa rin ang pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog yan So hindi na natin masyado muna isa-isin dahil very shallow o napaka-shallow po ng mga kalat-kalat na ito, ng mga cluster na kaulapan, epekto nga po ng malawakang monsoon trough na ito. Kay Pag-asa, ituturing nila itong trough ng low pressure area na tinatawag nila. Pero ito ay isang extension ng monsoon trough para sa aking analysis. So hindi na natin masyado isa-isahin yan dahil halos buong Visayas area makakaranas po niyan at asahan ng mga pakalat-kalat na pag-ulan. Moderate at heavy rains po ito Take note yan mga folks. So sa mga areas ng bandang Bacolod, Cebu at Leyte, sa ngayon ay magiging maulap muna sa inyo. Pero beware po, expected yan anytime na magkakaroon na biglang buhos ng malakasang ulan dahil malawakan po ang cluster ng heavy rain potential natin sa Visayas, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao sa may Surigao del Norte at bahagi ng bandang dulo na po ng Eastern Visayas. Especially dyan sa may Gian Eastern Samar hanggang dyan sa Borongan Eastern Samar na po yan mga folks. So ingat sa potensyal na pagbaha Pero pagdating sa bahagi ng Southern Luzon, mula dyan sa makasama ang Marinduque, ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Typically, magiging part nito mo din ng areas na yan alanganin na namamagitan sa Southern Luzon at Bicol Region ang mga kalat-kalat na pag-ulan, iiral, especially sa may Bicol Region. Pero sa ngayon, medyo maalinsangan muna ang iiral na may halong mga partly to mostly cloudy, especially sa bahagi ng Catanduanes at Sorsogon City. Sa bahagi ng Camarines Norte, medyo moderate muna ang mararanasan ninyong mga kaulapan dyan at medyo moderate at mataas ang heat index sa may Camarines Norte. So asahan pa rin pagdating na hapon o gabi ang accumulation ng mga localized thunderstorms dahil nakataas po ang forecast dyan.
And then mula sa may bandang Calabarzon, kasama na ang bahagi ng Batangas Laguna area, maging part dito mo sila ko dito naiiral, damay-damay na po yan hanggang dyan sa may Cavite, pataas ng Metro Manila at bandang Bulacan area. Ngayon, medyo part dito mo sila ko din iiral sa atin at may mga ilang bukso ng hangin dahil medyo may malakas na hangin sa may bandang Eastern Pacific natin sa may dagat Pasipiko na sumasalubong dito sa malamig na bahagi sa kanlurang bahagi ng Luzon. So medyo nakakaranas tayo ng biglang bugsuan na hangin. Hindi po yan southwest monsoon, typically lamang yan dahil malakas lamang ang flow ng easterly wind dito sa may dagat Pasipiko. Pero mainit po yan. So ibig sabihin lamang yan mula dyan sa may eastern part ng Quezon Province hanggang Metro Manila ay mataas ang tsansa pa rin na magkakaroon ng mga localized thunderstorms. So be ready po yan maging sa hapon, sa gabi o madaling araw. Take note yan mga folks, magdala na lamang ng mga payong. Lalo na sa mga uuwi mamayang gabi dahil expected naman na gaya kahapon bigla ang bugso ng violent rain showers and localized thunderstorms. At mula dyan sa bahagi ng Bulacan area hanggang Angeles, Pampanga, San Fernando, all the way hanggang Central Luzon, medyo katamtaman muna ang lagay ng panahon at medyo mababa ang heavy rain potential. Pero mula dyan sa bahagi ng Central Luzon, kasama na ang bahagi ng Zambales, pataas na po yan ng La Union, kasama ang Pangasinan, all the way hanggang extreme Northern Luzon, magiging drier ang ating himpapawid dyan at medyo maalinsangan po ang iiral hanggang extreme Northern Luzon na po yan. So kasama na ang buong Ilocos Norte na po yan, na Pari, Cordillera Administrative Region, Cagayan at Isabela, lalo na sa may Palanan. Pero between Palanan hanggang Casigunan Aurora ay typically mataas po ang development ng localized thunderstorms dyan. So lalo na mamayang hapon ay be wary po sa magiging mga violent thunderstorms mamayang hapon o maging gabi o ng madaling araw. So take note yan mga folks. Well, sa ating computer-generated tropical cyclone sector, well, nawala na, inalis na po na aking TC sector, ito si 92W. So, ang naiwan na lamang ay si 93W na nasa silangan pa rin ng Bicol Region sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o vicinity ng Guam ay medyo tumataas at nagkakaroon na ng dahan-dahang intensification. Although, yung kanyang central air pressure, bahagyang bumababa at 1,005 hectopascals. Pero nanatiling insignificant pa rin yung kanyang wind speed na wala pa ring pagbabago since past 48 hours ago. So, titingnan natin kung magkakaroon pa rin ng increasingly development dahil mukhang hindi ito nagkakaroon pa ng tuloy-tuloy na organized development. Although yung cluster na kaulapan niya kasi na nagsasama sa pinaka-monsoon gyre, pero medyo scattered na po yung pagiging monsoon gyre niya. Dito na lamang sa bahagi ng silangan ng Mindanao, nagkakaroon ng gyring effect mula dito sa may low pressure area na si 93W. So, yung nahahatak nito ng monsoon trough nito na nagpapaulan nga po sa bahagi ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas na nanggagaling mula rito sa pinaka malawak na cluster nito ng low pressure area na si 93W. Well, nanatiling mababa pa rin o non-concern pa rin kung ito ay magtutuloy-tuloy at kung may chance pa ba itong magiging si Fred Jenny, yan ay ating babantayan dahil mukhang lumiliit ang tsansa nito na magkaroon ng intensified development. Sa ngayon ay si 94W, yung bagong low pressure na namataan natin sa may silangan sa labas ng ating PAR, napakalayo po nito. Mahigit 3,000 o halos 4,000 km pa o halos magno-North Pacific o Mid-Pacific yung position nitong si 94W. Pero gaya na aking pinost sa Facebook page kanina, bahagya kasi siyang kumikilos pa west-northwest 1. Pero sa mga forecast tracks ay medyo may kikilos din ito pa northwestward. So medyo erratic. Pero sa ngayon ay mababa pa ang tsansa na mag-isang ganap na bagyo ito. So titingnan na lamang natin kung mangyayari yan dahil yung kanya accumulated convection ay napakababa sa ngayon. Nasa paligid lang ito ng bandang Marshall Islands. Ayan. So, cluster pa lamang na kaulapan ang nakikita natin pero wala pang vertical low-level convection tayong nakikitaan. So, hindi pa masyado pulido yung kanyang circulation. Bagamat makapal na ang dala nitong water vapor sa himpapawid. Kaya nagkakaroon ng low pressure area na naglalaro nga po na hanggang 1,005 hectopascals. Kaya ito itinaas na aking tropical cyclone sector bilang isang invest low pressure area. Mababa pa ang significant na lalapit ito ng bansa at napakalayo kaya hindi po na natin sa ngayon ito concern.
At kung pagbabasa natin, ang West Pacific Basin na ating ginagamit ay napakalawak po o very broad po yung kanyang low level circulation dito o yung low level cluster. So yung typical na pamumuo ng mga low pressure areas dyan ay typically hindi masyado nagkakaroon ng organized. Dahil yung sequence po kasi ng vertical wind shear, malakas po sa portion nito ng bandang Northern Pacific. At meron tayong umiiral kasi na ridge of high pressure area dito sa hilagang parte ng Taiwan o bandang mainland China. So medyo nagkakaroon ng epekto sa ikinikilos ng mga development ng mga low pressure areas dito sa may silangan ng bansa. However, mataas ang kanyang low pressure area kaya nagkakaroon ng low level convection. However, hindi pa ito masyado organized. Samantala, kung pagbabasa naman natin ang Global Spectral Model, itong si 90TW ay nakikitang tuloy-tuloy itong papasok daw ng ating Philippine Area of Responsibility. At yun nga, baka bukas na ito o bandang September 30, 2023 ito papasok ng ating PAR. At so far, medyo shallow pa rin yung kanyang circulation at mukhang wala yung kanyang posibleng enhanced development o maging isang tropical depression. So yung possible na magiging sea tropical depression, Jenny, ay medyo alanganin pa po yan dahil medyo bumaba yung sequence ng forecast niya. Maging dito sa ating mean sea level pressure, na wala yung chance niya na maging isang tropical depression hanggang bukas. Pero within 48 to 50 hour period ay pinapakita. Mukhang by October, unang linggo na po ng October, ito posibleng maging isang tropical depression. So makikita natin kung ipapost natin, mga unang linggo na nga ito na Oktobre. So by October 2 o October 3, 2023 na ito, posibleng maging tropical depression. Ayan bumaba na siya sa 102 to 1001 hectopascal. So ibig sabihin, nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility o sa may bandang Northeastern Luzon, dito sa may bandang Cagayan Valley, malapit, na kung saan ay magiging isang tropical depression. Or kung mapapaaga, before at kapag nasa loob nga ito nating Philippine Area of Responsibility, oras na ito ay maging tropical depression, ay tatawagin pa rin sa local name na Jenny. So, obserban pa rin natin dahil medyo bumagal ngayong araw ang progress nitong si Pre-Jenny kung sakali. Sa ngayon, maliit pa ang tsansa na mabuo ito sa loob ng 24 hanggang 48 oras. So, by 50-hour within, ay malalaman natin na maaaring magkaroon na ng improved development ito. Starting siguro bukas na po yan. At ito ay papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility na. And then since ongoing by within 50-hour period, ay dito natin makikitaan na magkakaroon nga ng posibleng mag-intensification siya na may isang ganap na active low pressure area hanggang sa maging tropical depression na si Jenny. So titingnan natin by the first week of October. Between nga yan ng October 2 to October 3, 2023. Kung titingnan natin sa mga computer models, makikita natin ay itong si 93W o Pre-Jenny kung sakaling magkaroon ng intensification. Ayan, nakikitaan na naging low pressure area. Pero yung binabantayan natin na si 94W ay mukhang ito nga ay kikilos pa west-northwest. Lalapit pa ito ng Guam. So, mayroon pang posible itong makalapit pa ito sa border ng PAR. Pero dahil napakalayo pa nga po niya na mahigit 3,000 km o 3,500 km pa layo nito, ay titignan na lamang natin. Ang forecast track nitong si 94W by mula ngayong araw hanggang October 4, 2023 na po. So baka next week, by next week na po natin malalaman yung progress nitong si 94W kung tuluyan itong magkakaroon ng intensification paglapit niya ng Guam at baka kung titingnan natin na baka pumasok po ito na ating Philippine Area of Responsibility dahil nagkaroon ng interruption ng isang high pressure area sa may bandang silangan ng Japan. Kaya yung kilos ng mga low pressure area na madedevelop mula ngayong araw ay padaos-dos na kikilos ito pakanluran. So malakas po yung high pressure area sa itaas So, yung kanyang ridge ay naikakabig ang mga low pressure systems natin, pakanluran tuloy, imbis na kikilos ito pahilaga. Pero inulit ko, depende yan sa strength ng high pressure area na magiging strength ng Coriolis effect nitong mga low pressure systems na to na kung kikilos pa rin ito tuloy-tuloy pa west, northwest o northwestward. Kaya titingnan natin hanggang next week.
So sa mga potential na babaeng sa General Flood Advisory and Warnings natin, mula sa data pinipag-asa ay ang bahagi ng Mindoro ay nakataas daw sa red flood warning. So take note yan sa mga taga Mindoro. Sa bahagi naman ng Eastern Visayas, ang dyan sa bahagi ng Dolores at Borongan Eastern Samar ay nakataas din. At ang buong bahagi ng Leyte, so mula Ormoc na yan hanggang dyan sa may bandang kaduluduluhan na po yan ng Maasin o San Francisco sa may Southern Leyte. Sa may northeastern naman ng Mindanao, mula dyan sa bahagi ng Agusan del Norte na po yan kasama na ang bahagi ng Agusan del Sur hanggang Bislig na po yan. So take note yan mga folks, at ingat sa posibleng babain at kung sakali lalo na mamayang hapon o gabi o ng madaling araw. Inuulit ko po yan so huwag pakampante sa gabi, naasahan ang mga biglaang buhos ng ulan. At sa ating astronomical events, mula sa aking webpage ay makikita po na meron tayong nagaganap na since 2 hours ago, naganap ang Moon at perigee position. Ito po yung pinakamalapit na position ng buwan sa Earth. Kaya at least, according sa naipost ko sa aking Facebook, 14% ang mas malaki ang makikita natin sa actual na buwan kaysa doon sa ordinary niya na size. Pero naganap ito by other side or hindi sa atin sa Pilipinas or 2 hours ago ito naganap. Pero mamayang gabi ay maaari pa itong makita na medyo malaki ang laki ng size ng buwan kahit hindi na ito eksakto na peak di gaya kaninang 2 hours ago. Meron din tayong nagaganap na sextile meteor showers pero malabo itong makita sa bansa dahil typically kung sisilipin natin sa direct website ng indasky.org, makikitang hindi man ito masyado makita o very tricky po. Bandang 3 o'clock between ito hanggang 5:21 AM according dito. So bago bukang liwayway, ito posible makita. At ayon dito, mga 1 hanggang 2 lamang sa loob ng 1 oras daw ito makikita. So medyo tricky po ito sa atin at very low horizon po kasi ito makikita by the position ng bandang east o northeast. Ang bandang position niya na makikita itong meteor showers na to. So very tricky po para sa mga star chasers natin, na mga kababayan natin. So kung powerful naman ang telescope ninyo at maganda yung pinaka-OTA niya, yung OTA, ay maaari nitong makaptured. Tatagain nyo na lamang po between 3 o'clock AM hanggang 5 o'clock AM ito bago magliwanag. So timing na lamang po at sana hindi masyado maulap. Kailangan klarong-klaro ang ating himpapawid nito para ito ay mahuli o mahuli cam. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, September 28, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, September 28, 2023. At huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang na time sa aking website at www.pimoweather.com para sa pang mga detalye na hindi natin report ngayong umaga. Makikita lamang yan sa bandang kanan, sa kaliwa ng webpage kung nakaharap kayo sa inyong mga computer screens. At makikita rin ang mga detalye ng ating real-time weather updates mula sa aking weather station sa Caloocan City at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.